Hebrews chapter 12 verse 22 to 24, But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, to the spirits of judgment made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa iyong salita na aming nabasa. Pagpalain niyo po ang aming spiritual na buhay. Bigyan niyo kami ng pandinig, pangunawa, Panginoon, sa mga spiritual na bagay na ito. Pagpalain niyo po ang aming sarili. In Jesus' name, Amen. Gusto ko pong pamagatan yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Nandito po siya sa verse 23, to the general assembly and church of the firstborn. Ang title ng ating pag-aaralan ngayong umaga, The General Assembly of God. Ang church po ay tinawag po siyang General Assembly of God. Ibig sabihin po ng general ay hindi lang po siya pangkalahatan, yan din ay pangsangkalangitan. Ang sakop niya, langit at saka lupa, mga kapatid. At dito sa verse 22, sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 12, But ye are come unto Mount Zion. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Zion. At dito ay pagsasalarawan po ng ang Zion ay larawan po ito ng siyudad ng Diyos na buhay. At dito makikita po natin na ang Mount Zion ay magkaiba sa Mount Sinai. So sa Hebrews chapter 12 verse 22 to 23 focuses on the believer's spiritual arrival at the heavenly Zion, which is the city of the living God, contrasting it with Mount Sinai to highlight the joy, community, and security found in the new covenant. Sa dito po, makikita po natin, we come to the Mount Zion. Ibig sabihin na ito po yung heavenly city of God na tinatawag. Yung Mount Zion na ito po ay larawan po nito yung langit. It is the dwelling place of God. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 22, And unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. At dito makikita natin, alam natin na ang Jerusalem ay siyudad po ito ng probinsya ng Juda. At ang namamahala noong mga panahon na ito ay si King David. Mga kapatid, unang bagay na ating makita ngayong umaga, number 1, in verse 22, makikita natin the superior site. Yung pinaka mataas na lugar, yung site. Pag sinabi mong site, ay it is a place, a prepared place. Yung Mount Zion ay prepared place. Kaya superior site, Diyos lamang po ang nandoon at tinawag po itong langit. God bless mo. Tinawag itong langit, it is the dwelling place of God, na kasama niya ang kanyang mga anghel at ang lahat at ang mga ibang tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang mga dugo. Ang tawag dun ay yung mga ligtas, yung mga santo na tinatawag na nasa sangkalangitan po sa ngayon. At yung Mount Zion na ito, sabi natin kanina, ay it is the city of the living God. It is called the heavenly Jerusalem. Kaya ito po yung
ating makita ngayon, which is contrast to Mount Sinai. Ang Holy Mount Zion, mga kapatid, ay bakit po ito mahalaga? Bakit mahalaga ang Mount Zion? Ang kahalagan ng Zion, historically, sa kasaysayan, at symbolically, ay mahalaga po itong talampas na ito sa Jerusalem. It is initially referring to the Jebusite fortress. Dati itong pagmamay-ari ng mga Jebusite, mga kalaban ng Israel, ito po ay kinapture ni King David. Ito po ay na lugar na kung saan sinakop ni King David na palanunan ni King David sa labanan at napaalis itong mga Jebusite. Napalaya sila. Yung lugar na ito at itong lugar na ito ng Jerusalem ay dito po itinayo yung templo ng Panginoon. Pero hindi po si David ang nagtayo ng templo. Sila lang yung nag-prepare ng temple. Maalala nyo mga kapatid, yung templo ay na-prepare lahat ni David yung mga materyales at ang nagtayo ay si King Solomon na kanyang anak. Kaya makikita natin, mga kapatid, itong templo na ito na naitayo. Kaya ito po ay, yung Jerusalem, tinawag po itong City of David nung kanyang kapanahunan. Na kung saan, nandun po yung tabernacle, nandun po yung templo ng Diyos na kung saan sila ay sumasamba, sila ay nananalangin, sila ay humihingi ng tulong, sila ay naghahain ng handog para sa Diyos, para sa kanilang buhay pananampalataya. Kaya hanggang sa ngayon ay ang Jerusalem, marami pa ring mga pumupunta roon para sumamba doon sa kanilang world cities, sa iba't ibang lugar. So sa Biblia, makikita po natin na yung Mount Zion ay nire-represent po nito yung dwelling place of God, na ang langit. Ang makakapunta lang sa langit, yung mga tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, yung mga nalinis sa kanyang mga kasalanan, mga hinirang ng Panginoon, mga hinugasan ng Panginoon sa kanilang pagkakasala, mga taong nakapagsisi temporarily, na binigyan ng pananampalataya, mga kapatid, in a practical way, sila po yung mayroon pong karapatan, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos according to John chapter 1 verse 12, na yung sila ay kasama sa dwelling place of God na ito na Mount Zion na tinatawag, na tinawag itong center of worship, mga kapatid, symbolically, na meron kasing sentro ito ng pagsamba, where the Ark of the Covenant, nandun po yung Ark of the Covenant. Nakakita na kayo ng Ark of the Covenant? Ito yung larawan eh. Ark of the Covenant. Yan yung gold na yan. Pero ang puno niyan, acacia. Yung furniture niyan ay acacia. Wala kang makitang word na acacia sa Bible. Pero ang ginamit ng Bible na term sa acacia ay shittim wood. Larawan yun ng humanity of Christ. Yung gold dito, it is the picture of the deity of Christ. Ngayon, alam nyo na. Ayan o. Ito yung tinatawag, ito yung center of worship. Nawawala po ito, hindi ko alam po na saan daw. Wala na sa templo ng Jerusalem. Kaya ito po ay naging center ng worship. At hindi lamang po yun. Hindi lamang siya, ang Mount Zion, ay larawan din po nito yung tinatawag po nating spiritual city. Hindi na po dito, yung syudad ng Panginoon ay wala na po sa Jerusalem. Meron na po tayong heavenly Jerusalem, which is the spiritual city of God. That is according to Hebrews 12:22. Basahin nga natin uli yung Hebrews 12:22.
22. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Itong heavenly Jerusalem, ito na po yung Mount Zion. Ito na po yung city of the living God. Saan banda yan? Anong direction? Psalms 48 verse 1 and 2. Psalms 48, mga kapatid, verse 1 and verse 2. Everybody read. A song and psalm for the sons of Korah. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God. Everybody, in the mountain of His holiness, beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion. Saang side? On the sides of the north, the city of the great King. Tamang-tama yung ating pagtatayuan ng simbahan. Nasa norte. Andarayan North nga lang. At least nasa norte. Wala sa east. Wala sa south. Nasaan bang south? Dito. Ito ang north. Ito ang south. Nandito ang east. Nandito ang west. Kaso nandito pa lang tayo sa west. Basi west. Kaya makikita natin yung spiritual city nasa north. Yung direction nasa norte. At ang direction lamang para tayo'y makarating sa heavenly city na ito. Sabi ni Jesus doon sa binasa ni Sam kanina sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya ang Diyos, ang Panginoon Kristo, ang siyang pintuan natin sa langit, hindi ang Baptist Church, mga kapatid. Hindi yung ating mga relihiyon, hindi yung ating sariling paniniwala, pero sabi ni Jesus, I am the door. If any man enter me, he shall be saved. Kaya makikita po natin yan, yung spiritual city, the city of our God in the mountain of His holiness. Pangatlo, it is a sacred setting. A place, ang Mount Zion, ito po daw ay yung langit, heavenly city of God, spiritual city, yung kanina heavenly, Jerusalem. Sinabi ng Panginoon ay heavenly, spiritual city. Ngayon naman po, sa Psalms chapter 11, it is a sacred place. Hebrews 11, pala, verse 8 to 10, maganda po ito. Hebrews chapter 11, verse 8 hanggang sa verse 10. Makita natin si Abraham. Everybody read. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Tagalogin natin. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin, nung tinawag siya ng Diyos, ay tumalima, siya ay sumunod upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya ay yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Verse 9. Pero by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, by faith, hindi niya sinabi, Panginoon, nasaan na ba yung lupa na ano mo sa akin ipinangako? Hindi niya tinanong ang Panginoon. Basta ang ginawa niya, sumunod siya. Tama? Naglakad siya. Sumasamba siya. Nakikipag-usap siya sa Panginoon araw-araw. Kagaya ng buhay natin, hindi naman natin alam kung kailan darating ang kamatayan tama? Pero araw-araw, sumasamba tayo, linggo-linggo, nakikita natin yung kalooban ng Diyos, na mayroong heavenly Jerusalem, na mayroong city of the living God, na kung saan nandun yung mga anghel, nandun yung mga santo, nandun yung mga pinatawad sa kasalanan. By verse 9, ready now, read. By faith he sojourned in the land of promise. Ang langit, land of promise. Mahirap yung mamatay ka, napupunta ka ng impyerno, hindi mo man lang narinig ito. Tapos ang ilalagay sa'yo, rest in peace.
Sabi na unbeliever, ang swerte mo naman. By faith he sojourned in the land of promise, in a strange country, dwelling in tabernacles. Ang bahay niya lang noon ay tabernacle. Ay, anong tawag dyan? Tent. Dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Sa Tagalog, sa pananampalataya, siya ay naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tamahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga takapagmana ng isang pangako na kasama niya. Verse 10, tignan nyo, everybody read, para uminit kayo. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Ang architect ay ang Diyos. Ang engineer ay ang Diyos. Ang naglabor ay ang Diyos. Papasok ka na lang. Pupunta ka na lang. Diba? Hindi mo pinagpaguran. Whose builder and maker is God. Ang nagmamayari ay ang Diyos. It is a heavenly Jerusalem, a city, mga kapatid. Kaya yung mga unang namatay na mga Kristiyano, salamat, nandun na sila sa langit. Tayo dito sa lupa, naghihirap pa. Nagkakalakal pa lang tayo. Naghahanap pa lang tayo ng mga ginto. Nagbebenta pa lang tayo ng kung ano-ano. Nag-a-abroad pa tayo para makabili ng ginto. Di ba? Grabe yung hirap ng buhay, tapos may arthritis ka. Hindi ka makakain ng masarap. Di ba? O kahit anong hirap ng buhay, alam mo, papunta ka ng langit. Problema, yung iba, ayaw sumamba eh. Gustong sumamba, gustong pumunta ng langit, pero ayaw sumamba. Pakita mo na Kristiyano ka. Baka ang sabihin ng iba, pupunta kami doon, ang lit-lit naman. Walang tao doon, kami-kami lang. O, bakit ka tumitingin sa katabi mo? Baka hindi pa puntang langit yan. Joke lang. Huwag ka kasing tumingin. Sa katabi mo, tignan mo yung sarili mo sa Panginoon. Kung may connection ka, tama? Tama? Baka naman dead ka eh. Kaya ngayong umaga, makita po natin yung secret thing na ito. Yung isang banal na bagay, na ang syudad na ito na may mga pundasyon, whose builder, ang mga gumawa noon, ang nagtayo roon ay ang Diyos mismo. Kaya tama, sabi niya, yung binasa ni Sam kanina, dun sa John 14, verse 1 to 6, tignan nga natin uli yun, mga kapatid. John chapter 14, verse 1, hanggang sa verse 6, let not your heart be troubled. Pero minsan yung buhay natin puno ng problema. Maraming mga anong tawag dito? Naliligalig tayo sa mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You believe in God. Mamati ka ti Diyos, ket mamati kamet kanyak. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ito na po yung city of the living God. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Babalik ako ulit, sabi ng Panginoon. And receive you unto myself, and where I am, there ye may be also. Verse 4, and whither I go ye know, and the way ye know. Verse 5, Thomas saith unto him, kinuna ni Thomas kenkwana, mag-Ilocano tayo ng konti, we know not whither thou goest. Apo, madimi amuno sa dinutoy ti papanami, kasanumi nga maamuan iti dalan. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Kasanumi nga maamuan ti dalan. Verse 6, kinuna ni Jesus kenkwana, I am the way, siak ti dalan, ti pudno, ken iti biag, awan iti makapan, iti ama, no dilaeng magna kanyak. Malinaw ba yun? Sa susunod, maitawit tela maramanin. Meron akong ibanag na ano dyan eh, na songbook. Hindi ko mahanap. Kompleto yun.
Para hindi tayo puro English yung mga nandito eh. Kaya sabi ng Panginoon, akong daan, ang katotohanan at ang buhay, sino naman na makakaroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko? Ito'y pangako ng Diyos. Bakit? Kasi walang relihiyon na nagtigis ng dugo para sa iyong kasalanan. Tama? Meron bang relihiyon na nagtigis ng dugo para sa kasalanan? Wala. Si Kristo lang. Kaya yung buhay, nasa Panginoon. Sabi natin, sa practical, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong. Yung pagtanggap, hindi naman masama yan eh. Practical yan eh. Kaya ka tumanggap dahil ikaw ay tinanggap. Maliban na lang kung ikaw ay hindi katanggap, tanggap. Kaya ka hindi tinanggap. Dahil wala kang tanggap. Yung iba, puro tanggap lang sila ng tanggap eh. Kaya ka tinanggap dahil may tumanggap. Yun ang dahilan, Ephesians 1:6, we are accepted in the beloved. Kaya yung General Assembly of God, yung mga Kristiyano, wala na dito sa local, nandun na sa langit. Kaya mauna yung mga Kristiyanong nasa langit. Gusto niyo nang mauna? Ayaw nyo pa eh. Maraming gustong pumunta sa langit pero ayaw mauna. Bakit? Kahit anong hirap dito sa lupa eh. Huwag ka munang mamaalam. Umisa nakakapagod. Number 2, ang langit, ang General Assembly of God ay, nakita natin kanina, superior site, Mount Zion, the city of the living God. Number 2, ang General Assembly of God, tinawag itong supernatural society. Bakit supernatural society? Ano ba ang meron? Hebrews 12 22 and 23. Unto verse 22, everybody read, but ye are come unto Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Ibig sabihin, kapag ikaw daw ay nasa langit na, kasama mo yung mga langit, yung mga anghel doon na hindi mabilang-bilang. Pero kung dito ka pa lang sa lupa, tulad nung sinasabi ng Mang Nards, ang mga nakikita mo, mga engkanto, lalo na kung naka-open yung third eye. Yung mga Filipino meat, yung mga aswang, yung mga tiyanak, mga tigbalang, mga sirena, o kung ano-anong mga nakikita, mga kapatid. Meron akong sinamahon sa ospital, mamamatay na yung tao. Ang nakikita niya daw dilim. Sinasabi niya, merong pumasok daw doon, na ewan ko kung may kasama daw kami na pumasok din, nakaitim. Ewan ko sa mga malapit ng mamamatay, parang ganyan yung mga nakikita nila. Pero talagang sundo ni kamatayan na siguro yun. Pero sabi niya brown out. Nakailaw naman. Delikado kapag ganun ang senyalis ng kamatayan, ano? Kaya dito makikita po natin yung mga angels and assembly. Nandito yung assembly dito. Ito yung mga Kristiyanong nauna na tulad ni Moses, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yung mga forefathers natin. Kaya makikita natin dito yung supernatural society. May mga joyful angels po na nandito raw, approaching 1,000 upon 1,000 in festive gatherings. Pag sinabi mong innumerable company of angels, ibig sabihin, yung mga anghel na hindi mo kayang bilangin, na parang hindi mo may kumpara kung parang kasindami ng buhangin. Ganun sila karami. Hindi nyo ba alam na hindi lang tayo
tinawag na elect. May mga elect angels din. Tingnan nyo po yung 1 Timothy 5:21. Ito yung mga hindi nakasama doon sa rebellion of Satan. 1 Timothy chapter 5, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 5. Sorry. 1 Timothy chapter 5. Ayun. Verse 21. Ready now, read. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. May mga anghel din pala na hinirang. Sila yung innumerable company of angels, sabi ng Biblia. That thou observe these things. Obserbahan mo daw yung bagay na ito. Tignan mo daw yung bagay na ito. Without preferring one before another, doing nothing by partiality. Pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos, sabi ni Pablo kay Timothy, at ni Kristo at mga anghel na hinirang, na iyong ganapin ang mga bagay nito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Ayaw ng Diyos yung partiality. Kung Kristiyano yan, Kristiyano talaga yan. Kaya sabi ng Biblia, there are elect angels approaching thousands upon thousands in festive gathering. Matthew 16:27. Matthew 16:27. Matthew chapter 16 verse 27. Everybody read. For the Son of Man shall come in the glory of His Father. Darating daw ang anak. Ito na po yung second coming, mga kapatid. The Son of Man shall come in the glory of His Father with His, kasama ang kanyang mga anghel. And then He shall reward every man according to his works. Kaya nga yung pagsamba, paglilingkod, hindi po lugi. Bakit? Sapagkat pagdating ng araw na yan, God will reward you according to your works. Sayang naman. Hindi ka naging kasama. 28, verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Matthew 24:31. Puro angels ito. Matthew 24:31. Matthew 24:31. Everybody read. And He shall send His angels with a great sound of the trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Isugod niya yung kanyang mga anghel na mayroong patinding pakakak, mayroong tunog ng matinding pakakak o trumpeta, at kanilang titipunin ng kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan. Matthew 25:31. Matthew 25:31 to 33. Matthew 25:31 to 33. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. Akalain mo kung uupo ng Panginoon sa upuan ng kanyang kaluwalhatian, makikita mo yung mga anghel na dyan. Yung anghel ba may pakpak? Sa mga ibang anghel, tulad ng mga cherubim, seraphims, anghel din mga yan, may mga pakpak yan, pero yung iba, puno ng mata. Nakikita ka ng yung bola na may puno ng mata, tapos may mga anghel, ay may mga pakpak. Baka matakot ka kapag nakakita ka ng ganyan . Yung mga ibang anghel na walang pakpak, sabi ng Biblia, baka yung may pakpak, baka yun yung mga nahulog.
Sila na yun. Verse 32, Matthew 25:32, and before him shall be gathered all nations. Kasama daw ang Diyos, yung mga anghel, meron silang gagawin. He gathered all nations, and she shall separate them one from another. Ano yun? As the shepherd divided his sheep from the goats. Yung kanan, nandito yung mga tupa, yung mga kambing, nandito sa kaliwa. Verse 33, and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Kaya yung mga elect from the four winds of the earth, they shall gather together as part of general assembly of God. Kaya makikita natin dito, yung mga angels, mga kapatid, Mark chapter 1, verse 13. Ano ba itong mga angels? Mark 1:13. Mark chapter 1 verse 13. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. Kaya ang mga angels, they are ministering spirits. Kaya ang bawat mga Kristiyano, merong mga anghel na bantay. Gusto niyong makita na may bantay ang bawat Kristiyano? Psalms 91. Tignan nyo yun. Psalms 91. Totoo yung sinasabi nilang guardian angel. Psalms 91 verse 10 muna. Ayan. There shall no evil befall thee. Walang masamang bagay na mangyayari sa iyo. Neither shall any plague. Walang salot na anumang lalapit sa iyong tolda. Neither shall any plague come nigh thy dwelling. Verse 11. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Kaya may nagmi-ministry sa atin, mga kapatid. Kaya naniniwala tayo na imbes na ako, mamatay ako sa disgrasya, nilukuban ako ng anghel. Nung na-disgrasya si Brother Vince, ganun din. Oh, nagkabali-bali ito. Si Jojo, imbes nang makuryente, buong katawan, daliri lang, Brad. Kasi may anghel doon. Baka hindi nyo alam. Yung bata, nakita mo, nahulog sa third floor o walang nangyari. May mga bagay na mahirap hiwaga na hindi kayang i-explain minsan. Bakit? There are angels, ministering angels. Luke 15:10. 'Di ba nung namatay yung rich man and Lazarus? Nung namatay si Lazarus sa Luke 16, tignan nga natin 'yon. Luke 16. Luke 16 ba yun? O Luke 15? O Luke 19, sorry. Kalimutan ko na yung rich man and Lazarus. Pakitignan nyo nga po yun. Yung sa rich man and Lazarus, di ba, may pumunta sa kanya. Ano yung pumunta sa kanya? Nung siya'y namatay. Sa Luke 16:20. Luke 16:20. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of... Si Lazarus merong malalang sakit, puno siya ng sugat. 21. Desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his. 22. Everybody read. And came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was... Yung isa may sundo, yung isa walang... Saan nagising? 23. And in hell begin torments, and sit Abraham afar off, and Lazarus in his
Kaya kapag ang Kristiyano mamamatay, merong sundo, may nakaputi, sabi ng iba. He was carried by the angels into Abraham's bosom. Kaya dito natin makikita na sa langit, there are innumerable company of angels. Nakasama yung mga mananampalataya na tinubos ni Kristo. Ano ba itong, balik tayo doon sa ating pinag-aaralan, Hebrews chapter 12:22. So nakita natin na may mga angels, ano po? Sa langit, sa verse 22, merong innumerable company of angels. Sa 23, to the general assembly and church of the firstborn. Sino ba yung church of the firstborn dito? Na general assembly. Hindi ang church pala, hindi lang universal. Sabi ng Bible, ang term pala ng Bible ay ang church ay general assembly. Ano yung general assembly na ito? John 11:52. Nabasa na natin ito. Basahin natin ulit. John 11:52. Para magkaroon lamang po tayo ng linaw patungkol sa mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Na hindi lahat pala ay kasama sa loob ng local church. John 11:52, and not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. Ang mga Kristiyano ay kumalat sa iba't ibang bansa. 1 John 2:2, hindi lamang sa local. Yung iba wala sa local. 1 John chapter 2. Verse 2, everybody read. And he is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. The sins of the whole world, the children of God that were scattered throughout the whole world. At siya ay naging handog para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Kaya yung target nito ay children of God that were scattered abroad in general. Not only in local, not only in universal, but in general assembly from up to heaven down to earth. Kaya makikita po natin Luke chapter 10 verse 22, mga kapatid. Luke chapter 10 verse 20 pala. Luke chapter 10 verse 20. Anong sabi? Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Kaya pala yung mga pangalan natin ay nakasulat na, nakatala na sa langit. Yung mga pangalan po natin na mga hinirang ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat kabilang tayo ng pag-asa na ito na tinatawag nating General Assembly. Kaya doon sa langit, sa Luke 20:36, alam nyo ba pagdating nyo sa langit ay balang araw kapantay na natin ang mga anghel? Luke 20:36. Anong sabi po ng Biblia? Neither can they die anymore. Hindi na tayo mamamatay roon. For they are equal. Equal na daw tayo kanino? Sa mga they are equal unto the angels and are children of God, being the children of the, na kayo yung mga anak ng Diyos, na hiring na ng Diyos sa kaligtasan. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon, kapantay na lang daw natin ang mga anghel. Why? Because you are the child of the resurrection. Sapagkat anak kayo ng mga pagkabuhay na maguli. Wala nang arthritis, wala nang rayuma, wala nang sakit sa puso, wala nang cancer o anumang malalang sakit. Bakit? You will die. You will not die anymore. You cannot die anymore. Amen? Wala nang ligo-ligo doon. Wala nang palit-palit. Maginaw eh. Bakit? Eternal body.
glorified body. You cannot die anymore. Wala nang kamatayan. Bakit? Tinanggal na ng Diyos. Hindi natatanda yung mga mukha natin. Bakit? Tinanggal na yung mortal body. Sa langit, makikita natin yung communal worship. Revelation chapter 5 verse 9 and 10. Revelation chapter 5 verse 9 and 10. Anong meron sa langit? And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred. Ito na yung General Assembly. Kasama na yung local church po rito, and tongue, and people, and nation, and has made unto us our God kings and priests, and we shall reign on the earth. At sila nangagawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika, bayan at bansa. Kaya nga, mga kapatid, ang kaligtasan natin ay nasa dugo ng ating Panginoong Kristo na siyang maghuhugas, maglilinis at magpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Verse 23, Hebrews 12:23. Una, nakita natin kanina yung General Assembly of God. Number 1, the superior sight. We have the city of the living God. Number 2, yun yung superior sight. Letter S, the supernatural society. My angels and assembly. Meron ng innumerable company of angels. Yung mga angels ay kapantay na lang natin balang araw. Amen? Baka meron silang kapangyarihan, meron din tayong kapangyarihan. Kapangyarihang wala ng kamatayan, hindi natatablan ng sakit, ng karamdaman, o anumang mga bagay. We will enjoy the sinless perfection which God had given unto us. Number 3, na makikita natin, nasaan na yun? The secure state. Ang General Assembly of God, according to Hebrews 12:23, ay it is our secure state. Yung lugar na kung saan tayo ay naka-preserve, tayo ay ligtas sa kalagayan. The saints made perfect to the General Assembly and the Church of the Firstborn, which are written in heaven. Di ba dun sa Luke 10:20 kanina, rejoice because your names are written in heaven? Dito sa Hebrews 12:23, binanggit our names are written in heaven. Ito yung kanyang mga hinirang before the foundation of the world. Sa Ephesians chapter 1 verse 4-6. Basahin nga natin uli yan. Ephesians chapter 1 verse 4-6. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit nasa state of security tayo, dahil we are accepted in the beloved. We are redeemed by the blood. We are secured and sealed by the Holy Spirit. 2 Timothy chapter 1 verse 9 and 10. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Who hath saved us
and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Makikita po natin bakit tayo nasa state of security. Bakit? Saved ka eh. Past tense. Called ka, tinawag ka. Bakit? Ano pang dahilan? We are given us in Christ Jesus before the world began. Verse 10. Hindi natin nababasa yung verse 10. 2 Timothy 1:10. But is now manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Pag dumating na daw ang Panginoon, pag dumating na daw sa Panginoon, manggagaling siya sa is. Sabi ng Biblia, darating siya to abolish death, para tanggalin ng kamatayan, tanggalin ang sakit mo, tanggalin ang mortal body, and hath brought life and immortality to light through the living gospel. Hindi po yan written gospel. Kasi ang magdadala sa atin from immortality to light, to life, to immortality, to light, is the living gospel, which is the Lord Jesus Christ. He is the judge of all, sabi ng Biblia. 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 6. Malapit na tayong matapos. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Who will have all men to be saved, na ang may ibig ng lahat ng kanya ng mga tao ay mga ligtas. Ano ba yung inibig? Yung ibig niya, yung mga binigay lamang sa kanya ng Ama. 2 Timothy 1:9. Huwag niyong text out of context yan. That they may be saved, to be saved, and to come unto the knowledge of, yung saved dito, you will all men to be saved. Practical salvation yan. And to come unto the knowledge of truth. Yung maliligtas sila para makakilala sila makaalam sila sa katotohanan. Practical yan. Bakit? Verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ito yung ginagamit ng mga INC. O, tingnan mo, tao si Jesus. Hindi niya sinabing men only. The man Christ Jesus. Hindi ginamitan ng only. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Merong tagapamagitan sa Diyos. Verse 6. Who gave Himself a ransom for all. All that the Father giveth me shall come to me. John 6:37. And to him that cometh to me, I will in no wise, who gave Himself a ransom for all, to be testified in due time. Hebrews chapter 11, verse 12 to 16. Binanggit po kasi rito yung mga may komunyon, no? Hebrews 11. Verse 12. Anong sabi? Therefore sprang there even of one and him as good as dead, so many as the stars of the sky, in multitude, as the sand which is by the seashore, innumerable. Tagalogin natin, kaya naman, sumibol sa isa. Sa kanya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Sinong mga ito? 13. These all died in
Marami palang mga ganito na hindi kayang bilangin na namatay na dahil sa pananampalataya. These all died in faith, not having received the promise. Pero hindi nila tinanggap yung pangako, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. Hindi daw sila permanente dito sa lupa na ito. Sila daw ay manglalakbay, pilgrims and strangers. Verse 14, for they that say such thing declare plainly that they seek a country. Na yung mga namatay na ito na hindi nakatanggap ng biyaya, na parang kasindami ng mga buhangin at kasindami ng mga bituin sa langit. 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. Na sila ay naghahanap ng lupang kanilang sarili. Verse 15, and truly if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Andito na sa verse 16. And now, but now they desire a better, yung bansa na yun, na better country, hindi nila nakita kung saan yun. Pero eto, mayroon palang inihanda ng Diyos na better country, that is an heavenly. Wherefore, God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Amen? Nakahanda na ba kayong pumunta ng langit? Parang ayaw nyo ah. Dapat prepared ka. O talaga, para talagang hindi kayo taga-langit. Taga-Pluto kayo. Doon kayo sa kalawakan. Kaya salamat sa Panginoon. God had prepared for us a city. A better country, that is heavenly country. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them a city. Kaya nga ang Diyos nag-finalize siya ng pananampalataya ng lugar para sa atin. Dito na tayo magtapos. Kanino ba ito nakapangako? Itong Hebrews 11:16. Ito, Hebrews 9:26 to 28. Hebrews 9, basahin natin ng sabay-sabay. Verse 26. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this kaya pala siya namatay dahil ang tao mamamatay. Yung kanyang sarili, sinakripisyo niya dahil sa ating mga kasalanan para hindi tayo mapunta sa impyerno. 28, so Christ was once suffered to bear the sins of many. And unto them that look for Him shall He appear. God will appear, Christ will appear the second time without sin unto He will come to deliver us from the presence of sin, and you will receive your own glorified body. Are you ready? Sabi ng Biblia, prepare to meet thy God. Amos chapter 4, verse 12. Kaya yung General Assembly, yan na po yung langit. Kasama natin yung mga innumerable angels at yung kasama natin mga mananampalataya na hinirang ng Diyos para sa ating kaligtasan. Nawa, pinagpala tayo ng Panginoon. Magandang umaga po.